So tingin ko po, didiritsuhan ang mag-amang Duterte po. Didiritsuhan. Kasi pag hindi nila diniritsuhan ito, tama yung mga analysis niya, no? Ni political analyst Ronald Llamas. Pag nakasurvive ngayon ang mga Duterte, baka ang hindi mag-survive ang Marcos. So, sa labanang ito, it's either yung Marcos o Duterte. Hindi po papayag na ang incumbent president patatalo po sa ex-president. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. So, grabe ang ganap ngayon mga kababayan. Kapon, sinerve na kay Sara Duterte yung samo ng National Bureau of Investigation. Tapos, ngayong araw na to, nag-file naman po ng disbarment case laban kay Sara Duterte, si Anti-Poverty Alleviation Secretary, Larry Gadon. Tapos, si Rodrigo Duterte, yung tatay ni Inday, hinahabol na rin po ng DOJ. Dahil sa planong kudita po, sa kanyang pinalabas na statement sa presscon. Tapos, ngayong araw na to, nagpapatuloy din sa hearing po yung Quadcom tungkol sa issue ng EJK. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang mga nagbabagang balitang yan at pag-usapan po natin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balik tayo mga kababayan dito sa ating mga nagbabagang kwento. Ako ang tingin ko po mga kababayan, hindi na to tatantanan ng ating administrasyon ang pamilya Duterte kasi sinagad nila yung pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinagad po nila yung ating Pangulo pala po, for your update, dumating na galing po sa official visit sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates. Bumalik na sa ating bansa. Ito yung balita ngayon ng 45 minutes ago ng ABS-CBN. Malacanang says President Ferdinand Marcos Jr. has arrived back in Manila from his one-day working visit to the United Arab Emirates. So lumanding siya, mga kababayan, in Manila 10 a.m. kanina, according to Malacanang. So maraming salamat kasi safe yung ating Pangulong Bongbong. Ngayon, balikan natin yung ating topic ngayon. Sabi ko, sinagad ng mga Duterte ang pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako po, ang analysis ko, ang tingin ko po, habang do or die ang attempt ng pamilya Duterte to topple the presidency ng ating Pangulong Bongbong at iluklok si Inday, ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong hindi papayag po na maulit yung script na ginawa noon ng mga dilawan sa pagtanggal sa ating dating Pangulong Apo Lakay, Ferdinand Idralin Marcos Sr. Ako tingin ko po,
tutuldo ka na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagmamalabis, pag-aabuso at pagsiga-siga mga kababayan ng mga Duterte. And this could be the end ng political era ng mga Duterte. With all the full support, mga kababayan, ng armed forces, ng PNP, ng defense, at lalo na ng ating mga mamamayang Pilipino, buo ang suporta sa ating Pangulong Bongbong. At sa statement na pinalabas ng Palasyo Malacanang, talagang hindi na po sila tatantanan ng ating gobyerno hanggat matapos ang kanila pong the political era ng mga Duterte. Mababasa natin yan mga kababayan sa naging statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi niya, the state will act resolutely to go against all unlawful attempts and challenges. This administration will not shirk from its sworn duty to govern and manage the affairs of the Filipino nation according to the Constitution and the rule of law. So gagamitin ang ating gobyerno po the full force of the law para biguin ang maitim na plano ng pamilya Duterte po. And this time, yun ang rason kung bakit una, yung NBI po, sinerve na yung subpena kay Sara Duterte. Kahapon po, ito siya. Dumating na ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI, sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City para ihain ang subpena kasunod ng naging umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta at Marcos Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Ayan po, mga kababayan. And this time, mga kababayan, si dating attorney, kasi na-disbar si Larry Gadon, nag-file ng disbarment kay Sara Duterte. At yung NBI, mga kababayan, malamang ang i-file na kaso kay Inday, paglabag sa anti-terror law, isa sa mga kaso na ipa-file sa kanya. Ngayon, si Attorney Larry Gadon, nag-file ngayon sa Supreme Court ng disbarment. Ito yung kanyang post, disbarment laban kay Sara Duterte. Pakinggan natin yung sabi ni Larry Gadon. Ito po siya, mga kababayan. Korte, siya ay isang abogada, ay gusto mong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court, sapagkat ako na kung saan ay wala naman talagang dahilan para dinisbar ako ng Supreme Court. At yung kaso na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video, and yet the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, ako ay dinisbar. Sinuspandi pa ako ng 1 year, and then dinisbar kahit na walang dahilan. Ngayon, eto, si Inday Sara, nanuntok siya ng sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court, who is he was performing his duty as a sheriff, pero sinuntok niya, and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. At ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adhikain na mag-administer ng justice o gusto nalang ipatupad ang batas, dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Si Laila de Lima, nag-defy ng order ng Supreme Court ng PRO, and yet hindi man lang siya kinanggi. Si Chel Jokno, na nagsabit ng mga peke, mga courts documents sa Supreme Court, hindi siya sinustinti. Ngayon, eto, si Vice President Sara Duterte, nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito, dahil hindi sila kikibo dito kay Sara, dahil sila ay anti-Marcos. Sir, you are known to be linked for at least... Ngayon, sabi po ni Larry Gadon, pag hindi niya dinisbar nila, itong si Sara Duterte, magpa-file siya ng impeachment sa lahat ng mga justices ng Supreme Court. Ihintayin lang niya daw
na mag-retire itong si Hismondo, yung Supreme Court Chief Justice, and he will file an impeachment case sa lahat ng mga justices sa Supreme Court. Ano yung sabi niya? Nang tanungin siya ng mainstream media. Hypothetical, if hindi action na ng Supreme Court yung letter nyo, what will be your next step? Magpapile ako ng impeachment sa lahat ng justices. Nutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach, ay i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. Ayan po. Anyway niya, ako nga, dinisbar nila. So yun, mga kababayan, ang magiging ganti ni Larry Gadon. Magpa-file siya ng impeachment case sa Supreme Court. Sa Congress, laban sa mga justices ng Supreme Court. O ngayon, ito yung sinasabi ko, na yung ating gobyerno, administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po tatantanan ito. Kung do or die yung mga Duterte, tutuldukan through legal means siyempre, sabi mga kababayan, ni E.S. Lucas Bersamin, tutuldukan ang pagmamalabis ng mga Duterte po dito sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino. Ito na ngayon ang simula. Sabi ng DOJ, Rody Duterte may be asked why he told armed forces to correct fractured government. Madaling sabi, tulad ng sinabi mga kababayan ni NBI Director Jimmy Santiago, isasama na nila sa investigasyon si Digong. Yun din mga kababayan na naunang sinabi ni DOJ Undersecretary Jesse Andres. Sabi ni Andres, si ex-President Duterte niya, wala na siyang immunity sa kasong kriminal. Kasi ex-President na siya. Si Inday naman po, bilang Vice Presidente, under the law, wala man po siyang immunity from criminal liability. Pwede siyang kasuhan. Kaya nga po, may case build-up na po laban sa kanya ngayon. Dahil sa kanyang pag-threaten, pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong na ipa-assassinate kasama si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So sabi dito sa balita, ang immunity ng Pangulo ay only during his term at walang immunity ang past president. Yan ang bahagi ng pahayag ni DOJ Yusek Jesse Andres sa kanyang panayam kung saan binalaan niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaring may legal na pananagutan ang panawagan nitong pakikialam ng militar sa civil governance. Ayon kay Andres, ang ganitong mga pahayag ay maaring ituring na inciting to sedition batay sa revised penal code. Sabi niya, unang-una po, walang role ang military sa civil governance. Ayon po sa ating revised penal code, punishable po yan na nag-aalis kayo ng suporta sa duly constituted authorities. Inciting to sedition po yan kapag nanghikayat kayo ng ibang tao, lalo na ang militar, dagdag pa ni Andres. So tingin ko po, didiritsuhan ang mag-amang Duterte po, didiritsuhan. Kasi pag hindi nila diniritsuhan ito, tama yung mga analysis niya, no? Ni political analyst Ronald Llamas. Pag nakasurvive ngayon ang mga Duterte, baka ang hindi mag-survive ang Marcos. So, sa labanang ito, it's either yung Marcos o Duterte. Hindi po papayag na ang incumbent president patatalo po sa ex-president. Gaano man po kayabang ng dating Pangulong Digong. All the powers ng ating gobyerno, tingin ko po gagamitin laban po sa mga Duterte para maiharap po sa justice, sa hustisya ang mag-ama po at matuldukan ang kanila pong pag-abuso sa posisyon. So ito po yung simula, mga kababayan. So sabi po ni Andres, papagpaliwanagin nila si Digong sa kanyang naging remarks na nawagan siya sa armed forces to rectify what he deemed is an ongoing fractured governance of our country. DOJ Undersecretary Jesse Andres was asked if the Justice Department would seek to clarify Duterte's statements, wherein he enjoined the soldiers to correct President Ferdinand Marcos Jr. and his ally in Casin, House Speaker Martin Romualdez, due to this situation. Andres, when asked if the former president can also be asked to explain his words,
Sagot mga kababayan ni Andres, tama po yan, malaking posibilidad din po yan. Dahil anya, kamakailan nagbigay siya ng pahayag on this fractured governance at kailangan daw pong pumasok ang military. Sabi po ni Andres, reiterating that for him, such remarks are already bordering on sedition. Sabi po ni Andres, ang military intervention niya on civilian governance is unconstitutional. Meanwhile, mga kababayan, the justice official said DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla is now looking at solid evidence or prima facie with reasonable certainty of conviction before filing charges. So iniipon na po nila yung mga ebidensya. Malamang yung presko ni Digong na nananawagan ng kudita sa military na preserve na rin po, na-authenticate na at na-preserve na rin po ng NBI. Tulad ng pagbabanta ni Inday sa Zoom press conference na pinatawag niya na pinagbantaan yung ating Pangulong papatayin, pati si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Na-preserve na po yon ng NBI. So sabi po ni Andres, nais kong ipahayag na hindi po magpa-file ang Department of Justice ng mahinang kaso. Dati-rati po, nagagamit ang Department of Justice for harassment. Binago na po yan ng DOJ. Possibly referring to the DOJ during the time ni Digong, ginamit sa harassment, nag-file ng kaso laban kay Dilima. O tingnan ninyo mga kababayan, nakulong si Dilima for almost 7 years. Dahil mahina yung kaso, gawa-gawa man lang po, harassment, lahat ng kasong final ni Digong, ng DOJ, ng panahon ni Digong po, binasura ng Supreme Court. So ngayon, sabi ng DOJ, hindi sila magpa-file ng mahinang kaso. Pag nag-file sila ng kaso, sigurado yung conviction. O ngayon, sabi ko sa inyo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, relax lang po siya. Kaya ng leader, hindi madistract sa kanyang trabaho. Galing pa lang po siya mga kababayan sa United Arab Emirates. Ngayon, kababalik pa lang po. Ito yung ating Pangulo po. Tingnan ninyo, pogi pa rin. Kahit gustong patayin ni Sara Duterte o na gustong tanggalin yung ulo, ngayon gustong ipa-assassinate. Pati yung kanyang asawa at si Martin. Pakinggan natin yung kanyang arrival statement. I have just concluded a short but highly productive visit to the United Arab Emirates. We did this as we commemorate 50 years of very strong and friendly and rapidly progressing bilateral ties between our two countries. At this brief visit, I reaffirmed the Philippines' commitment to further strengthen our bilateral ties, progressing towards new spheres of engagement. I look forward to the implementation of several bilateral agreements in culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, a digital economy, the improvement of government activities, visa waiver for holders of diplomatic, special, and official passports, and investment cooperation. During my meeting with the UAE President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, I expressed the appreciation of the Philippines for UAE's government's care and respect for the Filipino community in the UAE. In response, the UAE President commended the Filipino people for their contribution towards UAE's development. I thank Sheikh Al Nahyan for understanding that my visit had to be cut short given the need to attend to relief and reconstruction activities in communities devastated by successive typhoons. I also conveyed appreciation for the UAE's government's constant humanitarian support for victims of these natural calamities. I invited His Highness to a return visit to the Philippines in the coming months to continue our dialogue and to explore further areas of cooperation. Maraming salamat po. O yan po ang ating matapang and truly a statesman. Hindi po nagpapatinag, hindi po nagpapasindak. Wala kang makita ang tanda mga kababayan ng worry sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagmumukha, sa kanyang mukha mga kababayan, sa kanyang pagbabalik. Ang tututukan niya yung rehabilitation ng mga lugar tulad dito sa amin, sa Bicol, sa Catanduanes, in other areas na nasalanta po ng sunod-sunod na pagtama ng bagyo. Doon niya itututok ang kanyang oras, hindi dito sa panggugulo mga kababayan ni Sara Duterte at ng kanyang tatay. Kasi we have the armed forces,
the PNP, the Department of National Defense, in charge para suplahin ang anumang mga pagbabanta. And we have the DOJ, the NBI, para mag-imbestiga at mag-build ng kaso dito sa mga abusadong opisyal ng ating bansa na hindi po makapaghintay ng 2028 election. Gusto na pong iluklok nila si Inday, si Sara Duterte. At ngayon, gusto nilang mag-people power. Wala man silang maipong mga tao. May mga recruitment, binabayaran. Yan ang mga kumakalat na videos ngayon, mga kababayan. Gusto pang idamay yung ating mga mahihirap na kababayan para sa kanila pong pangsariling ambisyon, pansariling selfish interest po. O ito sa post, mga kababayan ni Benji Contreras, isang Marcos loyalist. Sabi niya dyan, kaya pala dumami ang tao sa EDSA. Sa EDSA nila dahil may bayad. Gutom na daw sila. Ayan mga kababayan, o. Huwag po kayong magsisisigaw ng ganyan. Parating ang pagkain. Gutom na sila. O ito po, vlogger ito po. Inorganize ito ng mga vlogger ng mga Duterte. Nagkakagulo na po kasi gutom na sila. Pakiusap lang po, ang mga leaders meron pong 1-inch black ribbon. Kung wala po kayong black 1-inch na ribbon, tabi na po kayo. Hayaan nyo po yung leader ang kumuha ng parte nyo. What? Oh. Nagkakaintindihan po, meron po na bibigay, pero wag sanang pagkaguluhan. Kuya, bawal daw. May ibibigay daw. Kumalap ka ng lugar sa sundan kita. Ito na lang o. Mga ate kuya, kung hindi lang kami. Malinaw. Manlilibre na nga lang kami. Magkakasakitan pa kayo pagka nagdagsaan kayo. Hindi na kami manlilibre kung masasaktan kayo. Kung kayo mag-stampede, lalo na. Kasi ang intention namin, bigay ng pangmerienda. Diba? Pangmerienda daw. So, manlilibre kami. Huwag lang po talagang kailangan disiplina. May pangmerienda. Ibig sabihin, may perang ibibigay pangmerienda. May palisin tayo dito. Visible na lang po. Ikaw, isa pa. You see? Ito na, limang to ha. Wala na. Oo, wala na. 5 lang muna. Sumunod kay Princess Yan. Si Princess Maui pala yan. Yung bakla, mga kababayan. Na vlogger. Dating Marcos vlogger po yan. Bumaliktad. Yeah, kakagulo sila. Malinaw po na binabayaran sila. Ito yan ang bigayan, mga kababayan. Kumuha sila ng mga mahihirap na pwede nilang dukuhin. Idadamay pa nila sa pag-aalsa, mga kababayan, dahil lang po sa pera. Yan Yan ang resibo. Nililista. 200 yata yan. Di ko masyado maintindihan. 200 or 300 pesos yung binibigay. Nagkakagulo po. Ayan siya, mga kababayan. Ganon tayo pinagluloko. Nanggugulo sila, mga kababayan. At humahakot sila ng mga mahihirap para mag-aid sa people power. Wala man pong nahikayat na mga tao. Kukunti yung nahikayat nila. Hindi nga po mag-500. Ayan man lang po. Ayan man lang po. Hindi mag-500 sa report ng GMA. So gustong sabihin, ito po, binayaran nila po, binigyan nila ng pera, at tinatida nila ng pagkain. Yan o. Nagpapangagaw pa po yung mga tao. Kasi siyempre, mga mahihirap yan Iniisip siguro nila, sayang naman niya. Saan pa natin kukunin yung 200 or 230 or 300?
tapos libreng pagkain. Tama po mga kababayan? And this time po, tuloy mga kababayan yung Quadcom hearing sa AGK. Ayan po yung public hearing ng Quad Committee po. Pakinggan natin yung opening statement ni overall Chairman Ace Barberes. Good morning to our Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker JJ Suarez, Quadcom Co-Chairman and Vice Chairman, distinguished colleagues, esteemed guests, welcome to our 12th Quadcom hearing. Today, we will continue with our probe on the illegal drug trade and the POGOs in the country. We will show you the connection between the two and the key personalities who have been so far uncovered, previously hidden and entangled in a complex web of corporate layering and protected by influential and powerful government officials. In our last hearing on these topics, there were testimonies given that linked past high government officials in the drug smuggling of tons upon tons of illegal drugs via our ports and under the nose of the Bureau of Customs. We have also seen how the money flow from this drug trade are being used to acquire land holdings, influence and corrupt government officials and employees who conspire with the drug traders in offering protection and fake identities that undermine the security of our country. We were shown how the money was being laundered into the POGOs and used it to fatten the wallets and pockets of the protectors of government. Napakarami na pong nakita at nadiskubre at naipalabas dito po sa Quadcom hearings. Kung kaya naman pilit itong binabatikos at minamaliit na mga natatamaan. Base sa aming nakakalap na mga impormasyon, ang paninira ng mga trolls na patuloy ang paninira ng mga trolls na bayad ng pogo at drug money sa mga membro ng mga taong tumitestigo rito. Katakataka na napakalaki ng puhunan na umiikot sa mga trolls na halatang inaalagaan ng mga nasasaktan sa mga bagay na nauungkat sa mga pandinig natin dito. Kabilang na marahil ang mga malalaking pangalan na nagpoprotekta sa mga iligal na droga at pogo. Mga kababayan, ang Quadcom ay binuo sa pamamagitan ng isang resolusyon na katha ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales na siyang original din na nagpapaimbestiga ng 560 kilos na shabu na ipinuslit sa Subic Port at dinala sa kanyang nasasakupang distrito sa Mexico, Pampanga. Sa una ay iniimbestigahan ito ng dalawang komite, ang Dangerous Drugs Committee at ang Public Accounts. Dito nakita ang relasyon at pagkakaugnay ng mga droga sa mga dayuhan na iligal na bumibili ng mga lupain sa ating bayan. Kung kaya't minabuti na pag-isahin ang mga pandinig ng 4 na komite sa mga nadiskubreng mga kaugnayan. Mula noong Agosto, marami na ang nadiskubre ng Quadcom. Marami na din ang nasasaktan at pilit na sumisira sa atin. Subalit nais namin kayong garantihan na habang kami ay pinipilit na sirain, kami po ay hindi titigil sa pag-ungkat ng mga bagay upang makita at maisiwalat ang buong katotohanan. Hinihikayat pa namin ang mga tao na may nalalaman sa kalakaran ng illegal na droga na pumarito at isiwalat ang katotohanan kung sino-sino pa ang may mga kagagawan ng pagpapakalat ng illegal na droga sa ating bayan. Pilit pong sinisira ang imahe ng ating Quadcom na walang ibang layunin kundi ipalabas lamang ang katotohanan. Kung kaya't hinihikayat naming ang ating mga kababayan na humarap, magsalita at magbigay ng kanilang impormasyon na may kinalaman sa usaping tinatalakay namin dito. Kung sakali na ang mga impormasyong ito ay mapapatunayang totoo, kami ay gagawa ng mga mungkahi sa mga nararapat na ahensya upang sila na ang gumawa ng mga nararapat na hakbang sa pagresolba ng mga ito. Sa ngayon,
inihikayat pa rin namin ang lahat ng personalidad na nabanggit ng mga resource persons at witnesses na pumunta dito sa amin upang bigyang linaw ang mga nasabing akusasyon o kamalian kung meron man at nang marinig ng bayan ang kanilang mga panig. Hindi namin isinasara ang aming pintuan sa kanila. Pinipilit namin na sila ay humarap dito upang pasinungalingan ang mga bintang laban sa kanila. Sa gayong paraan, lamang natin masisiguro na ating makikita ang katotohanan. So nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. O ngayon, nagpa-press con uli si Digong. Ito po, oh. Ang sabi rito sa report ng Manila Bulletin, President Duterte said he plans to meet some personnel of the Armed Forces of the Philippines amid what he referred to as a fractured government, but refrained from outright endorsing a coup d'etat. Hindi na po maaari ang ganitong mga double talk, Rodrigo Duterte. Papanagutin na kayo ng ating gobyerno sa batas. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. That they are the protector of the people. At itong free expression, itong the right to be on the opposite side is always protected by the Constitution. And the right of information, importante yung information. Saan na naman ang pera namin? So we are invoking sa military na ang tao kami nagtatanong, the right to be informed about the money that has been spent since then, and the right of redress of grievance kung nawala na. Kagaya nito, PhilHealth, contribution namin ito sa individual eh. Kaya walang PhilHealth, tanongin ko sa iyo ngayon, saan yung pera ninyo ngayon? Ito ang naiwan na lang is out of the 89 billion, 29 na lang. So yung ang nawala nito, tanong ninyo, saan yung pera ngayon? Saan yan? Saan ang pera niyan? Ayuda. Hindi mo man ibigay yan sa tao kasi inakuha yan sa bulsa natin para sa kung magkasakit tayo. If you spend it for some other way, that is malversation. So, pilit niyang binabaliktad mga kababayan, diversionary tactic ni Rodrigo Duterte. Inanapan yung ating gobyerno, yung ating administrasyon ng pera. Sila po yung inanapan ng Committee on Good Government kung paano ginastos ni Inda yung more than 600 million na confidential funds. Binabaliktad po, pang lihis, diversionary tactics, hindi po uobra ang ganong mga propaganda ni Rodrigo Duterte. Ibasang-basa na po ang kanyang papel. At malamang, masampaan siya ng DOJ ngayon ng kasong sedisyon. At yung kanyang anak, masampaan ng patong-patong na kaso. Other than yung kaninang kinasong disbarment ni Gadon, kakasuhan yata siya ng violation ng anti-terror law. At siyempre yung pagbanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong, Speaker at si Lisa Marcos. Ituloy natin, balikan natin mga kababayang yung Quadcom. Ito naman yung opening statement ni Dan Fernandez. By the President to stop all pogos nationwide. Mahirap po ang trabaho ng Kongreso. Kundi po lahat tayo ay magtutulungan. Di lamang po ang PAOK, ang PNP and other government agencies, ang ating mga LGUs ang magtutulungan dito. Kailangan po natin ng sambayan ng Pilipino. Ang inyong kooperasyon sa pagbabantay ng ating pamayanan ay malaking halaga upang masupo natin ang masamang epekto ng pogo sa kaayusan, buhay at moralidad ng ating mga kababayan. Sa kabila ng samot-saring opinyon ng ating mga namumuno sa gobyerno,
at ating kapwa mamamayan, naniniwala ako na tayo ay dapat magkaisa sa marangal na layunin na mabigyan ng wastong kaalaman ang bawat Pilipino sa mga kriminalidad at katiwalian na tumatagos sa bawat sulok ng ating pamahalaan at mga institusyon ng ating bansa. Mula dito, tayong lahat ay dapat maghangad at magsikap upang makahanap ng mga solusyon at makamit ang totoong bunga ng demokrasya na matagal na nating ipinaglalaban. A lot has been said and heard in our previous hearings, and I'm certain that a lot more will be brought to light in the coming proceedings. Malinaw na po ang unti-unti tayong pinasok ng mga dayuhan na may masamang balak at nais samantalhin ang ating bayan through the strategic use of their bottomless funds and their purchase of key information on how to go about acquiring fake Filipino citizenship with the help of corrupt elements in our institutions. Itong mga POGO corporations ay naging paraan upang mapalaganap nila ang krimen sa ating bayan tulad ng human trafficking, prostitution, drugs, money laundering, cybercrimes, torture at murder. Bagamat nakapaglabas na ng Executive Order number 74, ang ating Pangulo, naniniwala ako na nangangailangan ng mas mahigpit na mga regulasyon at mas matibay na pagpapatupad upang lubusang mawasak ang iligal na operasyon ng POGO. Nararapat na magkaroon rin ng ilang reforma sa regulasyon, international na kooperasyon at mga nationwide public awareness campaign upang tuluyang sugpuin ang mga operasyon ng POGO. Dapat palakasin ng pamahalaan ang regulatory oversight sa mga business process outsourcing companies na may kinalaman sa online gaming sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa pagsunod, paglisensya at auditing. Kasama rito ang masusing background check sa mga operators at employees ng mga IT companies, lalo na sa loob ng mga free port or economic zones. Isang mahalagang aspeto ay ang pagpapabuti ng koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na tagapagpatupad ng batas at mga pambansang ahensya tulad ng PAOK, NBI at PNP upang aktibong tutukan at buwagin ang mga sindikatong sangkot sa mga scamming activities at human trafficking. Higpitan natin ang pag-usig sa mga individual na sangkot sa trafficking operations, kabilang ang mga lokal at dayuhang mamamayan. Mahalaga ang paglikha ng malinaw na legal na landas upang matiyak ang mabilis na hustisya para sa mga nagkasala, maging sila man ay mga recruiter, operator o financier. Dapat ding bigyan ng prioridad ng hudikatura ang mga kaso ng human trafficking upang maiwasan ang matagal ng paghihintay sa hustisya ng mga biktima. Marami sa mga biktima ng human trafficking sa POGO ay mga dayuhan na dinala sa bansa gamit ang mga maling pangako. Dapat nating higpitan ang proseso ng pag-vet at pag-verify ng mga otoridad ng immigration para sa mga dayuhang manggagawa. Kasama rito ang pagsisiyasat sa legitimate job offers, background ng employer at mga kondisyon sa trabaho. Dapat din palakasin ang mga helpline at serbisyong legal para sa mga biktima ng trafficking. Kadalasang umaasa ang mga sindikato kaugnay ng POGO sa money laundering upang ilipat ang kanilang illegal na kita. Mahalagang palakasin at pagtibayan pa natin ang Anti-Money Laundering Act upang masubaybayan ang mga transaksyong pinansyal na may kaugnayan sa POGO. Dapat obligahin ang mga institusyong pinansyal na iulat ang mga kahina-hinalang transaksyon na maaring may kaugnayan sa trafficking o kriminal na aktibidad. Mainam rin na aktibong pag-freeze ng mga ari-arian at accounts ng mga boss ng sindikato at operator ng POGO na sangkot sa human trafficking. Ito ay makakapagpahina sa kanilang kakayahan mag-operate at magsisilbing babala sa mga nagkakaroon ng pakinabang mula sa ganitong mga krimen. Maraming biktima ng human trafficking ang nangangailangan ng komprehensibong rehabilitasyon.
dapat palawakin ng ating pamahalaan ang mga suporta nito para sa mga nasagip na individual, kabilang ang pagbibigay ng ligtas na tahanan, counseling, legal na tulong at mga programa sa reintegrasyon. Mahalagang magtayo ng mga silungan na kayang tugunan ang pangangailangan ng mga dayuhang biktima dahil marami sa kanila ay hindi kaagad makauwi sa kanilang mga bansa. Bilang pagwakas, nais ko pong bigyan diin na ang ating pinaglalaban dito ay ang masamang dulot ng pogo at ang pagtatag ng mga legal na reforma. Sana po ay kasama nyo kami sa layuning ito para sa ating mga anak, para sa ating bansa. Maraming salamat po. Thank you, Chair. I am dispensing. Ayan mga kababayan, yung pagpapatuloy ng Quadcom sa investigation. Ngayon, nakasentro yung kanilang pagtatanong sa Pogo. Kasi itong Pogo po, dumami during the previous administration. Ginamit ito ng mga sindikato. At based sa mga previous investigation, malamang may hand dito yung China mismo. To weaken the security and political power ng ating bansa. Kasi may intention sila po dito sa ating West Philippine Sea. Ginamit yung Pogo sa paniniktik. Ito ang rason mga kababayan kung bakit sineryoso ng ating Congress yung kanilang investigasyon. At ito malamang ang dahilan kung bakit hindi makakuha ng suporta para sa people power ang mga Duterte. Kasi alam ng mga mamamayan yung kanilang alliance, ang barkada nila yung China. Siyempre, yung ating mga mamamayan, nagising na po sila. Ba't mo isosupport ang mga politiko na pro-China? Na yung China may interest dito po sa atin na kamkamin ang ating West Philippine Sea at gawing province ang ating bansa. O ngayon, yung kaninang papresko ni Digong, nag-react agad po si DOJ Secretary J.C. Andres na gustong kausapin daw ni Digong yung armed forces. Ayan si Digong po. Nagpapresko na naman. Sabi sa report ng teleradyo, labag sa konstitusyon, kinontra ni DOJ Yosek J.C. Andres ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa militar na ayusin ang sirang pamamahala sa Pilipinas. Sinabi ni Andres na buhay ang demokrasya at labag sa konstitusyon ang panghimasok ng militar sa sibilyang pamahalaan. Sabi po niya, ang gobyerno po bukas at ang ating mga court, ang ating judiciary at ang ating civil courts are open. Ang ating demokrasya po ay buhay na buhay. Wala pong such a thing as fractured governance. That is why there is no reason for the military to remedy anything. Wala pong dahilan at labag po sa konstitusyon na makialam ang militar sa civil governance. Malinaw po na gustong magkodita ni Digong. Kaya lang double talk po siya. At malamang diretsohan na siya, mga kababayan, ng ating Department of Justice na sampaan ng kasong sedisyon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.